Good day mga ka-idol! Pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang laban ng San Miguel Bearmen kontra sa Rain or Shine Elasto Painters na kung saan nagkainitan or nag-init nga si Coach Yengaw kay Terence Romeo sa huling segundo ng laban. Dahil nga ang score ay 117-107 ay nagalit si Coach Yengaw nang itira pa ni Terence Romeo ang huling 3-point shot na hindi naman kinakailangan dahil malaki na nga ang lamang ng SMB. At pag-amin pa ni Coach Yengaw ay nag-init na rin ang kanyang ulo. Siyempre natalo nga sila at the same time talaga namang tinira pa daw ni Terence Romeo ang huling 3-point shot na hindi naman necessary itira pa dahil wala namang cushion system na dahil nasa semi-final matchup na nga sila. At sa katunayan, 3-0 na nga ang standing ng San Miguel Bearmen. At ayon kay Coach Yengaw, respeto na lang ang kinakailangan ng Rain or Shine kahit natalo sila. At dahil nga walang respeto si Terence Romeo ay wala daw itong kaklas-klas at masyadong bastos. Ayon mismo yan kay Coach Yengaw. Ang kanilang kupunan na San Miguel Bearmen at ang management nito class na class daw, pero ang player na si Terence Romeo ay hindi niya nakikitaan ng class na pag-uugali. Ayon nga mismo yan kay Coach Yengaw nang interviewin ito ng mga media matapos nga ang laban ng San Miguel at ng Rain or Shine Elasto Painters. Ang mga media ay inaabangan rin sana si Terence Romeo para hingin ang kanyang panig kung bakit pa ito tinira, pero hindi na ito pa nagpaunlak ng interview bagkos ay dumaan ito sa ibang daan para maiwasan na muli pang magkainitan sina Coach Yengaw at Terence Romeo. Alalahanin natin ang naging laban nga ng San Miguel Bearmen at ng Rain or Shine Elasto Painters ay nasa Dasmariñas, Cavite na kung saan isang balwarte ni Terence Romeo. Kaya naman mas minaigi ng management ng San Miguel Bearmen na hindi na patulan pa ang nasabing issue para hindi na lumaki. Pero ang malaking puwang ngayon sa mga fans ay ang pagiging walang class ni Terence Romeo at respeto at pagiging bastos dahilan para bumaba ang kanyang moral sa mga fans. At sa susunod na laban ng San Miguel at Rain or Shine sa Game 4 ay inaabangan kung ano ang magiging aksyon ni Terence Romeo at ni Coach Yengaw kung sakaling magkatagpo ang mga ito. Samantala, ang Rain or Shine Elasto Painters, rather ang Converge Fiber Xers rookie na si Winston or si Deshaun Winston, ayon sa isang ulat ay posible nang ilipat sa ibang kupunan ng Converge Fiber Xers dahil nagkaroon na daw ng agreement ang Converge Fiber Xers at ang Magnolia Pambansang Manok Timplados na ilipat na nga si Shawnee Winston papunta sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Kamakailan nga inilagay na nga sa trading block ng Converge Fiber Xers si Deshaun Winston at nagka-interest dito ang Magnolia Pambansang Manok Timplados para mapalalim palalo ang kanilang guard rotation na kung saan badly needed nga nila ang isang scorer na katulad ni Deshaun Winston. Kaya naman ang kampo ng Magnolia at ni Coach Chito Victoliro tinatanong ngayon kung sino ang magiging kapalit ng Converge papunta sa kanila para kay Deshaun Winston. Meron ba silang agreement na kukuha rin ang Converge Fiber Xers or kukunin din ng Converge Fiber Xers ang kanilang first round pick sa paparating na PBA annual draft, or meron pang idadagdag na mga player para maging patas ang nasabing trade negotiation? Dahil kung hindi ito pabibigyan ng mga picks ay dihado ang Converge Fiber Xers dito dahil ang makikinabang lang ay ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Ano ba ang niluluto pang trade transaction ng Magnolia at ng Converge Fiber Xers? Ito ngayon ang tinatanong ng mga fans dahil alam natin
na posibleng magbalasa ng roster ang Magnolia Pambansang Manok Timplados para sa susunod na konferensya. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Sir Lorito Giritan, Raymond Angelo, Piding Ferrer, Mary Ann Caramuan, si Brex Bintilio, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Ronald Bersobidad, Rene Dineros. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook page ko, pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.